Salita ng ating Panginoon. For our topic today, hindi ko alam pero marami sa kasalukuyan, maski sa Pilipinas, ang magpipinsan na hindi magkasundo dahil sa naiwanang siguro yaman ng kanilang pamilya. May isang pamilya na sa Pilipinas na nagkaubusan nga sila ng lahi. Dahil nagkaroon sila ng awayan sa hindi masyadong malinaw na pamana ng kanilang mga ninuno. At yung iba siyempre medyo yung may kaya, pinatituluhan, yung iba naman ay nawalan hanggang sa nagkagulo na. Mahalagang ma-resolve natin na ang ating buhay ay laging mayroong pakikidigma. Laging mayroon tayong laban. Hindi pwedeng wala. Each day is a battle to be won. Hindi lamang against our flesh, but also spiritually. I said this because it is so important na maraming Kristiyano kasing very lousing mamuhay. Akala nila okay lang. Ang tawag natin to sa mga Kristiyano yung naikatuga, kain, tulog, gala, o dili naman kaya ay ang tawag natin din ay simbawi. Simba pagkatapos uwi. Wala silang pakialam sa kanilang spiritualidad. But do you not know that that is not what God wants us to be? Because when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, kung tunay ka na tumanggap kay Kristo, yun ay putulan mo ng iyong ugnayan kay Satanas and saying, I love Jesus Christ more than kay Satanas. And I am now sa isang panibagong owner. At ang owner sa akin, ang may-ari na sa akin ngayon, ay ang Panginoong Jesus. Mula nang tanggapin mo siya, sinasabi mong ayoko na kay Satanas, gusto ko na kay Jesucristo. Tanong palagay mo naman, papayag si Satanas ng ganun-ganun na lang. Kaya merong tinatawag nating battle. At yung iba nagtataka, bakit kung kailan nakakilala kay Kristo? Saka naman parang napakarami ng mga pagsubok na kanilang nararanasan. Ito'y nais kong talakayin natin. At bago iwanan natin ang mga bagay na ito sa chapter 17 of the book of Exodus, at pupunta tayo sa pagtalakay sa 10 Commandments because that's very important. Discussin muna natin itong mga bagay na ito. Let's open our Bibles sa chapter 17 of the book of Exodus, reading from verses 8 to 16. Exodo kapitulo 8 talatang 17 talatang 8 hanggang 16. Exodo 17, 8 to 16. At nais kong tumayo tayong lahat habang binabasa ko ang mga talatang ito. O you may join with me if you will open your Bibles. It says here, ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. At sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka namang ilang tauhan natin at pangunahan mo sa paipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita, at si Moises naman kasama si Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya si Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang kamay nito hanggang lumbugang araw. Talatang 13, at dito'y natalo ni Josue ang mga Amalekita. 14, at sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang mga pangyaring ito upang hindi ninyo malimutan, at sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar na tinawag din niyang si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tayo ay sandaling tumungo at manalangin. Father, thank you so much for this brand new Sunday that you have given us.
fully aware na ngayon po ay last Sunday ng month ng June. Nais ka po namin pasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan sa amin. Kaya po kami nakasasapat na nakaharap pa sa iyo is because of your goodness and your faithfulness to us. Aming panalangin na tutulungan mong sa aming pag-aaral ngayon, gabayan ng iyong espiritu ang bawat isa sa amin upang magkaroon ng kalinawan ang aming pangunawa sa iyong Biblia. At sa magitan ng iyong espiritu, magkaroon din, Panginoon, kami ng lakas at kakayahan upang ito'y mailapat sa aming mga buhay. Bigyan mo kami ng sensitivity sa iyong salita at bayan mong kami umunlad sa aming pamumuhay Kristiyano. Ito pong aking panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Again, good morning. I would like to entitle the message that I would like to share with you this morning, Facing Our Life's Battles. Harapin natin yung ating buhay digmaan. Nabanggit ko sa inyo kanina na ang buhay Kristiyano ay hindi pwedeng okay lang. At akala kasi ng iba, pag sumampalataya ka na, okay na. Hindi ho ganon eh. Naniniwala ako that kung ikay naging mananampalataya, you actually declare war against Satan and his cohorts. So, for an introduction, nais ko po sanang tingnan kayo, aking bigyan ng background kung bakit, ano po yung Amalekita or Amalekites. Yung sila ay nasa Rephidim, they were attacked by Amalek. You know, yung Amalek ay mga descendants nitong si Esau. At alam naman natin kung sino si Esau. Anak ni Abraham doon sa kay Hagar. Na ito namang mga Israelites ay anak ni Abraham sa magitan dun sa kay Isaac. So dalawa kasi ang naging anak ni Abraham. Isa'y anak galing sa tinatawag nilang alipin na si Hagar. Dahil masyado na silang nainip sa kahihintay doon sa ipinangako ng Panginoon. So sometimes yung pagkainip nagbubunga ng hindi tama. Anyway, si Esau is a picture of the flesh. Kasi siya nga ay galing sa panlaman na pakipag-ugnayan sa mundo rather than naghintay dun sa kay Isaac. Na si Isaac naman alam natin na after 25 years, ibinigay din ng Diyos. Because 75 years ng pangakuan ng Diyos si Abraham. At ng 100 years old na si Abraham, ay saka pa lang sila nagkaroon ng anak. It took him 25 years bago nagkaroon ng realization. Anyway, nagkahiwalay sila at doon sila nagkakita, of course, sa lugar na ito at doon pala sila nagkampo. Believers can gain spiritual insights in their battle and the old fleshly sin nature by carefully studying Israel's conflict with Amalek. Kung inyo makikita nga, yung Amalek ay parang sumisimbolo ng ating parang panlaman na mga tukso at mga battles. At yung mga Kristiyanong mga bago pa lang need to learn to expect spiritual battle between the flesh and the spirit. Lagi nating makikita yan. At maski tayo ay matagal ng mananampalataya, we can see the battles between the flesh and the spirit. Magandang talakayan yan if you have something, if you have still time, magsimula kayo sa chapter 3, chapter 4, chapter 5 of the book of Galatians at makikita nyo yon. Well, we'll be discussing this continually. Facing our life's battle. Pagharap sa ating pakipagdigmaan sa laman o sa ating buhay. Una sa lahat, the battle we need to face. I-identify natin ano po yung gera o di kaya ay labanan na ating dapat harapin. Dun sa verse 8 kasi, ipinakita roon kung sino yung ating kalaban. Arang sabi rito, nang ang Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. At alam natin na kung sino ang Amalekita. Sila ay descendants or mga inapo nitong si Esau. Ibig sabihin pinsan. At kung kalimitan, maski naman sa church ang kalimitang magkakadebate usually is not yung mga non-Christians against Christians. Usually,
ang kalimitang nagkakaroon ng samaan ng loob ay Christians against Christians of different denominations or di kaya ay persuasions. Kaya lang nagkakaroon sila ng parang hindi maayos na ugnayan dahil nga kahit sila ay magpipinsan, kalimitan sila nga yung nagkakaaway. So, in-identify kung sino sila. Ito ay yung mga Amalekita. At yung Amalekita nga ay pinsanin sa laman itong mga Israelita. They are the foe na sasasabi nating kalaban. Sino yung formidable enemy in their strategy? Doon sa chapter 25 of the book of Deuteronomy, doon sa verses 17 to 19, gusto kong basahin ito sa inyo sa bagong salin. Ang sabi doon sa talatang 17, huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ni Amalek sa inyo nang kayo'y nasa daan mula sa Ehipto. Sinalakay niya kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan. Kawalan iyon ng paggalang sa Diyos. Kapag nalupig na ninyo ang inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupaing inaibibigay ko sa inyo ni Yahweh, patay ninyo ang lahat ng mga Amalekita roon. So, sa madaling sabi, dahil sa kanilang ginawa, walang paggalang sa Diyos, walang paggalang doon sa kanilang, sila yung kauna-unahang kalaban mantakan mo, pinsanin pa, hindi ginalang. Sabi ng Panginoon, wala kayong ititira sa mga Amalekites. Yun ang naging desisyon ng ating Panginoon. So, having identified our foe and our victory, sabi nga ay our formidable enemy in strategy, alam natin kung sino sila. Ang strategy nila, pagdaan doon sa kanilang lugar, sinalakay. At alam nyo kung saan sinalakay? Mula sa huli. So sa unahan, kung baga sa medyo nagtiresyon sila. Talagang ginawa nila ng hindi tamang pamamaraan. Alam mo, usually ang mga kalaban natin, even sa church, pagkamisan, malalaman mo na lang ang problema mo na mayroon ka palang mga ganito, ganyan, mga chismis sa iyong likuran Kaya, ganyan ang ginawa ng Amalekites. So if you're a Christian and talking at the back ng isang kapatid, you can be considered as Amalekite. Hindi dapat ganon. Kung meron kang sasabing negatibo o di kaya tama sa isang kapatid, sabihin mo ng harapan. Kasi kung ikaw ay talagang kapatid, ituturing mo, then ang gusto mo sa kanya ay magbago. Kung iyong sasaktan siya at pagchichismisan sa likuran, hindi ang gusto mo sa kanya ay baguhin. Ang gusto mo sa kanya ay sirain. At hindi ganyan ang dapat sa church. Ang dapat sa church ay nagkakaisa at nagkakasundo. Dapat, kung mayroon mang dapat i-correct, sa harapan, hindi sa talikuran. Malalaman mo na lang na, yung pala medyo napakasama na ng iyong reputasyon. Tatandaan ko yung isang pastor na nagtaka siya ng isang Sunday nang siya magpipreach, more than 300 yung members niya. Nung Sunday na yon, wala pang 20 yung dumalong mga miyembro. Nagtaka siya kung bakit walang mga taong masyadong dumalo. Anak niya, kapatid niya, at saka isang matanda. Pagkatapos ng worship service, siyempre malungkot yung pastor. Nagsabi yung matanda, at isa siya sa mga elders na babae, na sinabi niya, kasi pastor, kaya po nawala dahil po si ganito, yung isa nating elder ay nag-ikot kahapon. At ito po, may picture pa ho siyang ipinakita Abi, itong picture na to, meron daw po kayong babae na inililihim ninyo. Siyempre, hindi ho maganda na sa isang pastor kagaya nyo, may inililihim kayo. So, umikot siya, kaya yun. Walang mga tao ngayon. Sabi nung pastor, yan ba? Kasi sinabi niya na yan daw ay babae mo na sinundo mo dun sa bus station. Sabi niya, oo. Yan nga ay sinundo ko. Ito ba yung sinasabi mo? Tinawag niya.
ito yung aking pamangkin galing sa probinsya at siya pinapunta rito ng aking kapatid upang mag-aral dito sa Manila para siya ay dito kumuha ng college. Ito ba siya? Sabi niya, opo. Kaya naman pala, nagkamali. So mali nga talaga. Having said this, umikot yung kaisipan ng sinabi ng pastor na ito pala hindi totoo. And therefore, yung lalaking yun ay naisip niyang mali pala yung kanyang ginawa. Pinsan pala niya, pamangkin pala nung pastor yun. But the damage has been done. Yung iba, gusto man bumalik, pero hiyang-hiya sa pastor. Yung iba naman, ang laki ng kanilang paghingi ng sorry dahil pinagdudahan nila yung kanilang pastor. There are so many incidents in their churches na sa likuran mo pa nagaganap. So, having discussed this thing, nakita natin yung formidable enemy, tingnan natin yung our formula for success. Mayroon tayong formula for success. Ang nakalagay doon sa verse 9 ay ganito. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakipaglaban. So mayroon siyang preparation for the battle. Nag-meeting at pagkatapos na mag-meeting, si Moses ay itinuro si Joshua na siyang mamumuno sa militar. At siya naman, ayon dun sa kasunod, hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng bato. So makikita natin yung preparation for the battle. And then makikita rin natin yung power for the battle. I will stand on the top. So yung preparation, hahanap itong si Joshua ng mga kawal upang pangunahan niya. Then the power of the battle ay hindi dun sa kanilang mga sword. Hindi dun sa kanilang mga sandata. Kung hindi ang sabi niya, hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ni Yahweh ng Diyos na nakatayo sa ibabaw ng bato. At ako na may tatayo sa ibabaw ng bato. Doon sa verse 10, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang Amalekita. Alam mo, natutuwa ako sa ganyang mga Josue. Marunong silang sumunod. Hindi madali ang away at laban. Pero dapat, hindi pwedeng sabihin, pray na lang tayo lahat. Maraming mga taong dapat ay naninindigan, dapat tumatayo, dapat talagang kanilang sawatain ang mga hindi tama. Pero yung iba, sa halip na gawin yon, ang sabi, pray na lang. Hindi ho lahat ng bagay ay pwedeng makuha lang sa prayer. Mayroon talagang dapat ay mananalangin, mayroon dapat ay haharap sa kanilang kalaban. Dun sa verses 10 to 13 ay makikita nating prayer for the battle is the secret. Makikita natin doon na si Moises ay may hawak doon sa verse 11, kapag nakataas yung kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. At kapag naman nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises. Alam nyo, may mga leader at kaming mga leader at kaming mga pastor, hindi ho lagi kami malakas. May mga pagkakamisang kailangan namin ng tulong ng mga kagaya ng Aaron at saka Hur. Kailangan namin ng mga taong tutulong habang naroon. At habang nakikipaggera ang mga kapatiran, dapat yung mga, hindi dapat ibinibigay ng pastor yung pananalangin at saka yung pangangaral ng salita. Ang mga Kristiyano at mga dapat silang umahayo at nangangaral ng salita ng Panginoon at nagsishare ng gospel. At naniniwala akong ganun dapat gawin. So prayer is the key for power. And then ano yung ginawa niya? Ang sabi, Moses held up his hands. Look at the weaknesses and weariness of the leaders. Doon sa verse 12. Ang sabi, nangangawit na siya. Kaya kumuha ng bato, si Aaron at saka si Hur. Alam, natutuwa ako sa dalawang ito. Alam nila yung dapat gawin at suporta sa kanilang leader. Pangalawa, not only yung they look at the weaknesses and weariness of our leader, but they lend their hands onto their leaders. So we must also lend our hands to our leaders. Sa 12 ay sinabi niyang pinaupo
nila sa isang bato, si Moises, habang hawak nilang pataas yung kamay nito. Kasi ang sikreto nakataas yung kanyang kamay hanggang sa lumbugang araw. Tatlo sila na nagtulong-tulong, lending our hands to our leader. Hindi kayang gawin ng bawat pastor ang gawain sa church ng siya lang. Kailangan namin kayo. Kapatid, the battle is not ours. It is not sa mga pastor. It is ours sa lahat ng kapatiran. And then alam natin, sa letter D, makikita natin, or letter 3 is, leaders and supporters prevailed. Nagtagumpay sila. Bakit? Kasi yung kanilang teammanship. We are stronger when we're together. Ipakita naman natin that we are together. At sa church, dapat ganun din. Now let's go. Having identified our foe, identify din natin yung ating flesh. Kasi yung flesh is symbolism ng tinatawag nating Amalekites. Our conflict with the flesh. Sa Galatians chapter 5 verse 17, for the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that they cannot do the things that you would. Hindi magawa yung dapat gawin dahil magkalaban ano ba yon? Dapat, sabi nga ng isang ilustrasyon sa loob daw ng puso ng isang tao ay meron daw laging, kung Kristiyano ka, ay laging meron daw isang puti at kuting, puting-kuting at itim na kuting na laging nag-aaway. At ang sabi, kung sino yung pinakakain mo doon, usually, yun ang nananalo. Yung puti is a symbol ng spiritualidad at yung itim ay simbolo ng flesh. Kung ang lagi mong panahon ay nakalagay sa laman, at ang iyong katawan at ang iyong isip ay laging ang binibigyan ng pansin ay yung iyong sarili, katawan, and so on. So therefore, hindi mananalo yung espiritu. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, it's our conflict with the flesh. Second, makikita natin yung its corruption. Doon sa chapter 7 of the book of Mark, verses 20 to 23, ang sabi, from within, out of our hearts of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murder, thief, covetousness. Sabi doon, that is Galatians, verses 19 to 23. Wickedness, deceit, lasciviousness, and evil eye, blasphemy, pride, and foolishness. Now the works of the flesh are manifested, which are these: adultery, perversion, promiscuity, drug use, hatred, rivalry, jealousy, angry outburst, selfishness, selfish ambition, conflict, faction, envy, drunkenness, wild partying, of which I tell you before, and I am also have also told you in the past, that they who do such things shall not inherit the kingdom of God. That's the corruption. Let's go is craving. Ano yung craving? Ano yung pinakananais nito? Ephesians 2 verse 3. Fulfilling the desires of the flesh and the mind. God created man with a certain legitimate desire. Talagang mayroon tayong gusto. But lusted for what God forbids. Like for example, nabanggit ko na that actually sex is not for men and woman. Hindi po ito para sa lalaki at sa babae. Ito po ay para sa mag-asawa. Nakukuha niyo yung difference. Hindi kung ikaw ay lalaki at babae, you go ahead. Sabi ng Biblia, kailangan kayo ay kasal na. Kayo ay mag-asawa. The lust after evil things of the Israelites in the wilderness serves as an example for the lust that should be avoided by Christians. Dapat iniiwasan natin yung cravings. At yung craving ng flesh ay hindi dapat pinagbibigyan.
Hindi totoo yung sinasabing bigay ang hilig ng laman. Hindi totoo yun eh. Dapat ang binibigay ay hilig at gusto ng Panginoon. Letter number 2 is, tingnan natin yung our conquerors. Nakita rin lang natin yung conflict, ano? Tingnan natin yung conquerors. Evil, yung crucified old life on the cross. Kung gusto niyo magtagumpay, dapat nakapako, palaging nakapako yung ating old life, yung dating pagkatao sa cross. Doon sa Romans chapter 6 verses 6 to 7, knowing this, that our old man is crucified with him, and that the body of sin might be destroyed, and that henceforth we should not serve sin. Romans 6:6. And in Galatians chapter 5 verse 24, ang sabi ni Paul ay ganito, as they are of Christ, have been crucified the flesh with the affection thereof. Kung ikaw ay na kay Kristo, dapat nakapako lahat yan. Ibig sabihin, the word nakapako is a symbolism of death. Number 2 is that consistently walk in the power of the Spirit. Nakalagay doon sa Ephesians chapter 5 verse 16 at saka Ephesians chapter 5 verse 18. Walk in the Spirit, that ye shall not fulfill the lust thereof. So dapat nakapako yun. Confess our weaknesses. Dapat ating i-confess yung ating mga kahinaan. At so that hindi laging itinuturo-turo ng kaaway. Kaya tayo laging talo eh. Because itinatago-tago pa natin eh. We must confess our weakness. Kumuha ka ng iyong mapagsisharan yan. Huwag lang yung daldalero o daldalera. Pangalawa is, we must completely make no provision for the flesh. Huwag tayong magdikay ng pagkakataon sa ating laman. Sa Romans chapter 13, verse 14, ang sabi, but put ye the Lord Jesus and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Let not sin therefore reign into our mortal body, that ye should not obey its lust. Yan ay Romans chapter 6 verse 12. Ang kahulihan, ang pangtatlo is continuously feed self by the word of God. Dapat magpatuloy tayong nagbabasa ng ating salita dahil kung ikaw ay walang pagkain, mahina ka. Tanong ay, di ba kung ang pagkain nating kanin ay kulang tayo, mahina tayo. Ang sinasabi, ang pagkain ng kaluluwa, yung salita ng Diyos, ay kung hindi ka kumakain, paano ka magiging malakas? So, ang tanong ay, gaano katagal at kalalim ang iyong devotional life? Pangapat is, we must courageously make prayer priorities. Dapat yung ating pananalangin ay mayroon din tayong gawin nating priority. Yes, hindi kinakailang napakahaba. Praying always with all prayers and supplication the Spirit and watching thereunto with the perseverance and supplication for all the saints. Dapat ang Kristiyano ay mananalangin. Let's go to the second one, the basis of victory. Ano ba yung batayan ng ating pagiging matagumpay? Una sa lahat, the pronouncement of God. Ang sabi ng Panginoon, maganda yung binanggit niya eh. Dahil ang sabi rito, mula pa nung sa simula hanggang sa wakas, record of history and instruction for Joshua ay napakahalaga na binanggit dito eh. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin sa verse 9. At pangunahan ko naman na paglaban sa Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod ay binigay sa akin ng Diyos at tatayo ko sa ibabaw ng burol. At makikita natin dun sa verse 14, sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi malimutan at sabihin mo naman kay Josue, nalilipulin ko ang Amalekita. At sila'y nagtagumpay, alam natin yon. Makikita natin ang sekreto ay yung pronouncement ng Diyos. Hindi ko kayo iiwanan. At siya ay may sabing, we are more than conquerors through Him who loved us. Pangalawa is the prophecy of God. Ang Diyos ay mayroong pangako
that in the future, ang sabi rito, I will eliminate. Sabi rito, isulat mo ang pangyayaring ito at sabihin mo naman kay Josue na liliputin ko ang Amaleki. Ang Diyos mismo ang nagsabi noon. That is prophetic declaration. Dalawa yung batayan ng victory. The pronouncement of God na kung ikaw ay lalaban, sasamahan kita at magtatagumpay ka. Pangalawa, yung future ay, ang sabi, hindi, ang totoo, hanggang ngayon, wala ni isang makikita tayo na Amalekites. Sapagkat yun ay ipinangako ng ating Panginoon. Number 3, the banner to fly. Ano yung patawat nating dapat na ating iwagayway? Una sa lahat, doon sa verse 15, ang sabi ay nakalagay dito. Nagtayo si Moises ng isang altar na tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. Yung altar kasi, yung itinatayo nila dyan, nagtatayo sila ng parang tower. Mga bato yun na pinagsama-sama. Tapos naglalagay sila ng watawat. Ito ay simbolo, una sa lahat ng pagtatagumpay. God is my banner. If God or Yahweh is our banner, ito'y laging reminder sa atin. It serves as a reminder that the glory should be for the Lord. The Lord gets the glory. Kaya kayo nagtagumpay at kaya tayo nagtagumpay ay hindi dahil sa ating lakas. You notice that the secret is not dun sa labanan, dun sa babae. Ang sikreto ay dun sa hawak-hawak na tungkod ni Moises at ni Aaron. Dun naroon pag bumababa natatalo sila kahit ang lakas ni Josue. So ang pagkatagumpay ay galing sa Panginoon. It serves as a reminder, that banner to fly is serving as a reminder. Pangalawa, it stands on a revelation. The Lord is my banner. Sa tuwing nakikita mo yung watawat na yan, ito'y nagpapakita sa iyo at saka sa akin na hindi dapat ang Kristiyano namumuhay ng talunan. Kung ikaw ay isang Kristiyano na ngayon ay parang tinatamad ka na magbasa ng Bible, tinatamad ka ng umattend, napakarami mong problema at parang dagok kung saan sa buhay mo at parang tinatamad ka ng umattend, ayaw mo nang mag-Bible study, sinasabi ko sa iyo, hindi ka tinawag ng Panginoon upang maging talunan. Tatawanan ka lang ng kalaban. Si Kristo, kahit sumasabog at sumisirit ang dugo, dala-dala niya yung mabigat na krus. Kahit siya nilagyan ng kuro ng tinik, sinaksak pa siya at binubugbog siya. Hindi niya isinuko dahil alam niya pag isinuko niyan, ang kaligtasan natin ay hindi magkakaroon ng katubusan at katugunan. Tiniyaga niya yun, alang-alang sa atin. Ikaw ba naman walang tiyaga? Madali ka bang bumigay? Hindi dapat, di ba? Second is the banner of the cross. Yung kantang, ako'y nasa Baptist pa, mayroon kaming kanta na, Onward Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward war and to battle, see his banner grow. Onward Christian soldiers, marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Bakit yung cross? Maski sa church natin, makita mo yung empty cross, magpapahalata sa atin na, yes, Jesus became a victim on the cross. He was crucified as if he were a loser. But look at the cross. That symbolizes the sufferings and the death of Jesus Christ. It's because of you and me. Kung hindi mo napahalagaan ito, tingnan mo yung cross. Walang nakalagay na tao doon. Meaning to say, empty cross symbolize that Jesus Christ is alive.
He can help you in every situation of your life. Hindi ka dapat naghihirap eh. Hindi ka dapat parang namumuhay ng talunan. Dapat namumuhay ka ng matatag. Because sa ating pakikidigma, we are not alone. God is with us. Kapatid, huwag mo namang ipahalata na parang wala kang tiwala sa Panginoon. He has given us the example na kahit na tumitigis na ang dugo, kahit anong daming hirap nating maranasan, don't ever give up. Meron itong magiging resultang maganda sa katawan natin. At yung ating sarili ay magiging isang magandang halimbawa sa mga taong nasa likuran natin. And as they are looking forward, seeing our example, they will be inspired na sumunod sa ating Panginoon. Ang tanong ay kung sila'y titingin sa buhay mo ngayon, ma-encourage kaya sila, ma-inspire kaya silang sumunod sa ating Panginoon. Life sa ating, yung ating battles in life ay hindi madali. But we need to move on. Magtatapos ako sa message ngayong umaga by giving you at least 5 very important lessons na pwede nating ilapat sa buhay. Una sa lahat, we must stand against sinful desires. Sin originates from the old fleshly nature. And mayroon tayong pinoposes na ito. Temptation appeals to our lustful desires, which can lead to sin if we won't resist. Pwede tayong bumigay. Ang sabi sa James chapter 1 verse 13 to 15, let no man say this, that he is tempted, and I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away by his own lust and enticed. Then, when lust has conceived, it bringeth forth sin, and when it is finished, it bringeth forth death. Kaya, mabigat huwag nating bibigyan ng kahit anong pagkakataon, labanan natin, stand against sinful desires. Pangalawa, strictly observe sowing and reaping principle. Tatandaan natin ito. Ang kasalanan daw ay parang parang credit card. You can enjoy it now, but you have to pay later. Hindi pwedeng hindi. Walang nakakalusot sa Diyos. Naniniwala akong Paul warns us that we reap what we sow. Be not deceived, according to Galatians chapter 6 verses 7 to 9. God is not mocked. For whatsoever man sows, that he will reap. For he that soweth to the flesh shall also flesh reap corruption. But he that soweth unto the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not grow weary in doing good, for in due season we shall reap, if we faint not. Sowing and reaping. Tatandaan natin, bubulagain ka na lang. Pwedeng ito'y naitago mo sa asawa mo, sa anak mo, pero isang araw, bubulagain ka niyan. Number 3, seek God's power to overcome fleshly dictations. Tatandaan natin, we cannot fight alone. God promised, I will never leave you. At napakalaki ng kanyang kakayahan upang tulungan tayo. We are more than conquerors as God declared. Pero how can we be conquerors kung tayo mismo sa labanan ay umuurong? Tatandaan ko si Alexander the Great. Siya ay isa sa pinakasikat at pinakamatapang na generals doon sa France. At alam namin, at siya ay natatandaan natin, siya yung conqueror lang base doon. At siya rin yung nag-Hellenize ng
ng Israel. Natatandaan ko si Alexander the Great. Merong isang lalaking nagsumbong sa kanya na meron siyang sundalo na ang pangalan din ay Alexander. Pero pagdating sa gera, ang Alexander na ito ay hindi kagaya ng Alexander niyang leader. Dahil yung Alexander na ito, paglabanan na, nagtatago siya. Hindi siya lumalaban. Nang masumbong sa kanya, pinatawag niyang Alexander na to. Alang sabi niya, totoo ba na ang pangalan mo ay Alexander? Sabi niya, opo. Totoo ba na pagka labanan ay nagtatago ka? Nanginginig siya. Parang ayaw niyang sabihing duwag siya. Pero alam din niya ang consequence pag siya ay nagsinungaling dahil may mga tao magtuturo sa kanya. Sinabi niya, opo. Tiningnan ng diretsuhan sa mata itong Alexander na duwag. Arang sabi niya, if you are Alexander, and if your name is Alexander, and you are, either you become brave, or you change your name. Ganyan din naman, kung Kristiyano ka, at hindi ka namumuhay Kristiyano, mag-change ka na lang. Kasi kasiraan tayo sa pagiging Kristiyano. Nasa gera tayo, hindi tayo dapat nagpipiknik. Number 4, spiritual development depends on one's closer walk with God. Kaya lang tayo malakas ay dahil mayroong nagpapalakas sa atin. I can do all things through Christ who strengthens me. Each test can tell you something about yourself and your relationship with the Lord. When you face the battles of life, remember that He is your banner and can give you victory. Sabi ng Panginoon, in this world you shall have tribulation. Parang sabi niya doon, magala ka because I have overcome the world. Nakatutuwa. The test is, when you walk closer to the Lord, the more you become victorious. When you walk na malayo-layo sa Panginoon, natatalo sila. Tatandaan natin sa bundok, pag bumababa ang tungkod, natatalo sila. Pag tumataas, nananalo sila. The closer you walk with God, the more you will become victorious. Arang kahulihan, sinful lifestyle proves that we are not Christians. Yes, we may sin, but we do not make sin our lifestyle. A person who continually sin or it becomes lifestyle is a lost person. Jesus saves us from sin and sinful lifestyle. If any man be in Christ, he is a new creation. If you have been doing continually sinful thing and has been your lifestyle, then you are not a Christian. Because your claim was disproved by your action. Christian, labanan ito. Hindi ito panahon para mag-picnic. Marahil, katatapos lang ng pandemic, pero meron tayong new life. Meron tayong bagong uri ng pamumuhay. Dapat lagi tayong mag-ingat because ang pandemic, ang COVID-19, ay laging andyan lang. Nagkahanap yan ng madadapuan. At kung ikaw ay madapuan, kalimitan yan ay makakahawa ka pa rin sa iba. Sin ay hindi dapat nakikipaglaro tayo. We must face our life's battle. And God is expecting each one of us that we should be victorious for the glory of the Lord. If there is anything that you would like to confess before the Lord today, hindi ko alam kung baka namumuhay tayo ngayon sa pagiging isang karnal. We are doing secretly something that God doesn't want us to do. Confess it before Him. Tatandaan natin, the secret of victorious Christian living is also confession, admittance of our sin and repentance. Confess natin sa harapan ng Panginoon. Palinis tayo sa Kanya. Let's bow down our heads. Let's close our eyes. Our Heavenly Father,
I'd like to thank you for the message that you have shared with us this morning. Thank you, Lord, for your reminder that our life is filled with battles. At hindi kami dapat, Panginoon, pawardi-wardi yung buhay. Because Satan is very seriously, hindi siya papayag na kami ay maging ganun-ganun lang na makapunta sa kalangitan. Talagang guguluhin niya. Pero I declare victory upon each one of us as we have been declared victoriously by your scripture. Salamat po. Ay pinapanalangin mga kapatid na ngayon ay marahil ay defeated by Satan, defeated by sin. They were slaved right now, and they were losers. They are shouting, they are in silence, Panginoon, na sila ay talunan, na parang hindi na nila kayang harapin ang buhay. I pray for your victory right now, Father. Let them speak out and share yung kanilang pagiging katalunan at kanilang kasalanan sa iyong harapan. And grant your forgiveness and your peace granted upon each one of them. Alam ko, Panginoon, malalaman nilang daan ng tagumpay kung ang buhay nila ay wala nang itinatago-tago. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa iyong pagmamahal. Pray for his believer. Help us, Father, to become victorious sa aming pamumuhay. Hindi lamang physical, hindi lang spiritual. May we become very bold in sharing the Word of God, in evangelizing, sharing the good news of salvation to other people. May we be good examples to the people around us. And that whenever they're looking up at us, makita nawa sa amin, Panginoon, ang isang mabuting halimbawa. Pwedeng sabihin namin hanggang sa huling sandali ng buhay namin, we have fought a good fight. We have run our race. At tulungan mo, Panginoon, na nawa ang palakpak na galing sa iyo ay marinig namin isang araw. Hindi ang palakpak at halakhak galing sa mga tao. Tulungan po ninyo, Panginoon. Nahihiya kami sa iyong harapan dahil may mga kakulangan din kami nagawa in the past. Continue to heal us and continue, Father, to give us, Lord, victorious minded heart. At yan din, Panginoon, ang aming buhay. Pagpalain mo kami. Salamat po sa iyong kabutihan at kagandahang loob. In Jesus' name, amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Let's all stand. And pakitaas yung inyong kanang kamay. Let's close in prayer. At ngayon ay tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas ng Diyos Anak, gabay, pangunguna, at pag-ibigay kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sumaatin nawa mula ngayon hanggang sa si Kristo ay bumalik. And all the people of God say, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.